pinagkait na katarungan. Ito ang naramdaman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa dismissal ng grave complaints niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa kasagsagan ng issue ng confidential fund laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, nagpapakita lamang umano ito na hindi kinikilala ng Prosecutor's Office ang takot na idinulot nito sa kanya at kanyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng piskalya. Ngunit pag-aaralan umano nila ito at muling kukonsultahin ng mga abogado para sa mga susunod na hakbang. Dismayado naman ang mga kapwa makabayang black lawmaker sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office. Batay kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, nakakabahalang maging halimbawa na ang desisyon para sa mga red tagger at tila nagpapahiwatig umano na katanggap-tanggap na ang pananakot at pagbabanta sa buhay ng human rights advocates. Sa pahayag naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kapag ordinaryong tao umano ang nag-tweet, hinuhuli kaagad. Pero ang dating Pangulo, kahit anya sa TV na nagbanta sa buhay ng iba, hindi pa rin napapanagot. Base sa inilabas na desisyon ng Quezon City Office of the City Prosecutor, hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ang ginawang pagbabanta sa kanya. Inilabas din umano ng dating Pangulo ang kanyang mga pahayag kasunod ng heightened emotion sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lamang anya na madismaya at depensahan ng kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskalya, hindi pangkaraniwang isinasagawa sa publiko ang isang pagbabanta o death threat. Gayun din, bigo umano ang complainant na i-authenticate ang video ng sinasabing pagbabanta laban sa kanya. Inamin kasi ng mambabatas na una niya itong nakita sa Facebook at YouTube. Wala umanong certification mula sa mga nasabing social media account at maging sa broadcast network na SMNI hinggil sa authenticity ng mga ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.